Yung mga boss, meron tayo ditong Honda Brio na nag-a-alarm or pagka nag-remote tayo, lagi nag-a-alarm siya. So, minsan kasi may issue na, pakita ko sa inyo, minsan may ganitong issue eh. Or mas malimit. Or baka ma-encounter niya yung ganitong issue ng mga sasakyan. Kahit aling sasakyan naman to nangyayari to, pakita ko sa inyo. So, ito yung Honda Brio mga boss. Check natin ha. Ayan yung Honda Brio. Ayan. Okay. So dito, yung kay bossing customer ay lagi daw nag-a-alarm. So pag nag-remote tayo, lagi nag-a-alarm. Pakita ko lang sa inyo ha. So ito yung remote niya mga boss. Replacement na rin to, yung mga additional install na rin ito. Wari ko ako pa nagkabit nito eh. Ang brand niya ay K-Fax Alarm. Ayan. So check natin ha. Pag nag-remote tayo, check natin yung ilaw. Ayun, yung ilaw sa baba. Kita nyo? Ayan, nag-a-alarm siya. Lagi yan, ganun ang nangyayari. Ngayon, bago kayo mag-check dyan, bago kayo mag-check ng alarm natin, halimbawa, bigla-bigla na lang nagkaganon, lalo na ganitong sasakyan, or kahit na ano, kahit anong sasakyan na ano, na gamit nyo, or ma-encounter nyo. Una yung titignan dyan ay ito. Ayan o. Nakapreno siya. Ayan, kung makita nyo. Kahit hindi tayo nagtatapak ng preno. Ayan. Ayan. Park light off. Pero, naka-brake pa rin siya. Makikita nyo naman yan pagka yung third brake light ay umiilaw. So, yun ang issue niyan. Kaya, yung alarm kasi natin, lagi yan merong nakatap sa ano, sa preno. Yan, palagi yan, bagay nagkabit tayo ng alarm, lagi may nakatap sa preno. Ngayon, dito nyo lang titignan yan. Kapag ka nakailaw lahat ng preno natin, third brake light, tapos yung dalawa sa gilid sa tail light, ito lang titignan nyo dyan ha. Malimit issue ito ng mga sasakyan, lalo na yung mga modelo. Kasi ang mga modelo, plastic na yung mismong spacer niya. Ito, pakita ko sa inyo, nagkalat pa dito yung kanyang spacer. Ayan. Basag na. Ayan. Sobrang tagal na din, may expiration din yung plastic niyan eh. So nababasag siya kasi pisa tayo ng pisa ng ganyan. So dito natin makikita yung mga boss. So dito, driver side, punta lang kayo dito sa ilalim. Check nyo ha. Tingnan natin. Okay, may natawag lang din to. Okay, balik tayo mga boss. So dito, kung makikita nyo yan, ito yung brake pedal. Babaybayin nyo lang yung ano niyan, yung pinaka-arm niya. Hanggang sa makita nyo yung pinaka-switch. Ito. Kung makita nyo, butas na yan. Wala na yung pinaka-spacer niya. Tingnan nyo ha, pipindutin ko. Ayan o. Yan, wala na yung ano niya. Yung pinaka-spacer niya. Okay? So, ang gagawin natin dyan, kukuha lang tayo ng clip. Pakita ko lang sa inyo. Hanap lang ako ng clip. Okay, so nakakuha na ako mga boss ng clip. Ganitong clip lang yun. Yung mga sidings clip baga. Ayan. Ayan yung gagamitin natin. So ilulusot lang natin yun. Ipe-press lang natin yung mismong pedal. Kapag ka tumigas na siya, i-start lang natin. Kuhain ko lang yung susi. Ayan, matigas na kasi. Pinindot-pindot ko na kasi kanina eh. So i-start ko lang yan para lumambot yung shock. Yung brake pedal. I-start nyo lang yan para lumubog yung natin. Tapos yan, ilulusot lang natin to sa butas. Iano ko lang ha. Okay, ganun lang kasaglit yung mga boss. Pagka pinindot nyo to, ilulusot nyo lang yung pinaka-clip niya. Ayan o, yung clip niya. Okay na. Yan. Okay, so pagka yan ay binitawan natin yung pedal, ayan o, lulubog na siya. Okay? Ayan o. Tapos yun, kapag halimbawa ay gusto niya siyang ipindot pa, tingnan natin ha, kasi manipis yung ginamit ko eh. Ayun o. Tingnan natin kung pagka nagbitaw tayo ng pedal ay wala nang ilaw. Ayun o, hindi na siya nailaw. Medyo mainit na eh. Ayun o. Okay. Tapos dito, pwede nyo pang i-adjust yung niyan. Yung tawag dito. Yung cover. Ito. Ayun o. Pipihitin nyo lang yun. Ayan. Tapos,
Ayan, pag pinihit nyo siya, pwede nyo siyang isagad. Ayun o. Ayan o. Kapag ka ganun, pipihitin nyo siya pa kanan. Ayan o. So, lapat na siya. Mas lubog yung brake switch niya. Ayan o. Okay, pwede nyo siyang i-adjust. Ayan o. Pipihitin nyo lang yun. Ayan o. Pagka naiganyan nyo, magtira lang kayo ng allowance, then pipihitin nyo siya. Ayan. Tapos yun. Okay. So, ganun lang yun. Halos lahat ng sasakyan, ganyan nagiging issue. Lalo na kapag halimbawa ay umilaw ng dire-diretso yung brake natin. Yan, mainit na yun. So, kanina pa siguro itong buhay. Yan, okay naman na. So, yun. Okay na. Check lang natin. Double check natin, ha. Okay, so, titestingin natin, ha. O, pipreno ko yan. Okay, so, preno, bitaw. Park light, preno, bitaw. Turn off ng park light, preno, bitaw. Okay? So, ganun lang mga boss ang pag-check dyan. Okay, so ayos na. Honda Brio mga boss. All goods na ito. Check lang or repair lang ng brake switch. Ayun yung Brio mga boss. So, ganun lang. Basta pagka nakita nyo laging buhay yung ilaw sa brake light or do sa third brake light, isa lang ang pupuntahan nyo dyan, yung brake switch nya. Nabasag yun. Okay? So, double check natin. Tignan natin yung yung mga nabasag niya. So, ito yung mga nababasag niyan. Okay? Okay na to. Ayos ang problema. All goods. Thank you, thank you.